Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon na andon, Ngayon po ay, ngayon? Araw ng Martes, May 6. At kung napapansin nyo, ay talaga namang maulan dito sa amin, ay maambon, maulan, makulimlim. Ilang araw na pong ganyan, Pero maganda nga po yan dahil ngayong panahon ito ay allergy season. Yung mga pollen po ay nagbabagsakan. Pag po umulan, ay yung pong pollen ay bumabagsak direkta sa lupa, sa sahig. At hindi na pagalagala sa hangin. Kaya po nagkakaroon ng allergy kasi yung mga pollen nag-stay sa hangin, nalalanghap po ng mga tao. Okay, so ilang araw na lang, 5 araw, 6 na araw na lang bago mag May 12 election. By this time, dapat meron na po kayong mga piniling kandidato o meron pa hong panahon para kumilatis ng inyong mga kandidato. Simula local hanggang pababa ng simula Senate pababa ng local. Baligtad naman ako eh. Okay, so anong balita na dyan sa Pilipinas? ay. May mga may lumabas na naman pong issue dito sa mga Duterte. At ito po ang habla laban kay Pulong, kay Congressman Pulong Duterte ng Davao. Okay, ano ito? May lumabas pong CCTV, na video at na ipinakikita na binubugbog niya ang isang tao. Ine-headbutt niya, binubugbog, inuunda yan ng saksak. Pero hindi naman po talagang yung mismong talim, kundi yung, alam niyo, yung hawakan ng kutsilyo ang kanyang inuunday papalapit sa katawan ng tao. Alright, so ito pong taong ito, isang lalaki, ay naghabla ng grave threats and physical injuries. Okay. So, at ang at of course, nalaman ni Sara Duterte, ang sabi ay pamumulitika. Pamumulitika daw. Okay? Anong pamumulitika doon? Talagang nangyari yon, Kung hindi nangyari yon, di walang issue na ganyang sasabihin niyang pamumulitika, di ba? Padalawa, sumagot din si Pulong. At sinabi ni Pulong, hindi po man lamang niya tinanggi, Hindi lang po niya tinanggi. At ang sabi niya, ayan, nakita niyo na ang video, lumabas na yan, so, bahala na kayo. Hindi man lamang niya tinanggi na, hindi ako yan, basta. Sige na, nandiyan na kita niyo na. Bahala na ang mga botante kung boboto pa kayo sa akin. Ganyan po ang sagot, Ganyan ang sagot ng mga Duterte. Okay? So, alin ang pamumulitika dyan? Namumulitika ba? Hindi po. Yan ay tunay na pangyayari. At lumalabas talaga na kung sino ang hari diyan sa sa Davao, At sinasabi nila sila ay kinakawawa. Hindi po, hindi nakakawawa yung mga yan. Mga balasubas yung mga yan, So, makikita kung ano ang tunay na pangyayari sa video. Alright? So, ang tunay na pangyayari, atin nung paliliitin, paigsiin natin ang pangyayari. Ganito po ang nangyari. Nagpahanap ng babae. Bumili ng babae. Binarat si babae. Binugbog si bugaw. Okay? Nagpahanap ng babae. Bumili ng babae. Binarat si babae. At binugbog si bugaw. Yun lang po ang istorya niyan. Okay? So, bahala na kayo kung pamumulitik ka nga yan. Okay. Pero napapansin nyo lahat ng issue sa mga Duterte, ang sagot ni Sara Duterte ay pamumulitika. Isa sa sinasabi niyang pamumulitika ay yung mga allegations laban sa kanya tungkol sa paggasta ng confidential funds. Intelligence and confidential funds. Alright? So, tinatanong siya sa House of Representatives,
sa Senado, tungkol sa kung paano niya ginastos ang confidential funds na yan, na inaudit ng COA at flinag ng COA. Hindi niya sinasagot. Anong sabi? Pamumulitika lang daw yan. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Namumulitika. Sabi. Wala na naman siyang masagot, kaya pamumulitika na naman. Di ba? Ano pa? Meron pa. Ito pa isa. Yan daw pong issue sa prime water na pinaimbestigahan ngayon ng Malacanang. Alam nyo, ang prime water ay pag-aari ng mga bilyar. So, at alam naman po natin na in-endorse ni Sara si Villar, si Camille Villar, a week or 2 weeks ago. So, ano nangyari? Ngayong iniimbestigahan ang prime water, ang sinasabi ay, pamumulitika lang daw yan at ibinabagsak si Camille Villar dahil in-endorse niya si Camille Villar. Again, sasabihin, pamumulitika. Pamumulitika ba yan? Ayan, public service. Ano po? Yung prime water, yan po ang nagseservisyo sa pagdi-deliver ng water sa mga nasasakupan. For example, ng Bulacan. Kung maayos ang serbisyo ng prime water, di sana walang pamumulitikang mangyayari. Yun ang sinasabi niya, Nasabi natin. So, kung inaayos, di walang dahilan para imbestigahan. So, sa tingin po, ay hindi po yan pamumulitika. Yan lang isabi ni Sara Duterte para sabihin na inaapi siya. At siya daw ay magaling at siya daw po nangunguna sa 2028 presidential election. Kaya daw po pamumulitika. Another thing, yan pong ICC, hindi daw po totoo yan. Pamumulitika lang daw po yan, Diba? Ay, paano magiging pamumulitika yan? Ay, nung si Digong pa lang, ang presidente, may naghabla na sa ICC laban sa mga Duterte kay Digong, So, anong pamumulitika? Sino namumulitika nun? Itong mga nagsampa, pinupolitika sila during that time. Hanggang ngayon naman po ay kaso yan. Pamumulitika pa rin ba yan? Alam nyo, napapansin nyo, pag wala na talaga silang masabi, pamumulitika na lang ang sasabihin nila. Wala na silang sasabihing depensa, puro pamumulitika. Yeah? Okay, kailan kaya matututo yan si mga Duterte na magdepensahan ng sarili nila ng tama, magbigay ng rason sa mga issue na ibinabato sa kanila. Okay? Ngayon sinasabi nila na inaapi sila. Yung panguhuli kay Rodrigo Duterte ay pamumulitika. Hindi po Hindi pamumulitika yan. At kung yan man ay pamumulitika, sinasabi nila, kung totoo man yan, ay dahil yan sa kagagawan din nila. Okay? So, wag po kayong maniwala dyan sa mga Duterte, lalo na kay Sara, sa mga dahilan niya, sa mga pinagsasasabi niyang fake news. Okay? So hanggang diyan na lang po muli. Bye-bye.